Isang magandang umaga po sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at narito po tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko po na sa umagang ito ay tayo lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Unang araw po ng buwan ng March 2025 at welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ako po muli si Dr. Jennifer Gatiwansi, your program host at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isang napapanahong usapin. Ito pong buwan ng March is World Hearing Day. Ito pong dadating na March 3. Ayan. Meron po tayong inaalalang ganitong araw dahil this is in order to raise awareness of hearing loss and promote ear care. Alam niyo po bang maraming bingi sa buong mundo at madami tayong mga nakaugalian po na paglinis ng ating tenga na hindi pala tama. Kaya ang World Health Organization ay binigyan niya tong araw na to na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol po sa tamang pangangalaga ng ating tenga at the same time ng ating pandinig. Yon. So ang tema po sa taong ito is changing mindsets o pagbabago ng ating kaalaman to empower us to make ear and hearing care a reality for all. Bakit nga ba, no? Alam niyo po ba na kadalasan people overlook their ears, ang ating tenga, and take our ears for granted, no? Even the ability to hear, because we are given five senses by the Lord, no? At isa nga dun is yung pandinig. But sometimes we take it for granted. But it is essential to not to wait until an issue arises bago natin bigyan ng atensyon itong ating pandinig. Isa to sa mga biyaya ng ating Panginoon, no? One of the five senses. So that means caring for them proactively today, no, and every day, and engaging in proper ear care is instrumental in maintaining optimal ear health. Dahil sa magandang kalusugan din ng ating tenga, it can reduce the risk of ear infections and prevent hearing loss. Mahirap po kung tayo ay nabibingi, di po ba? So, let's start thinking about our ear health now. And there are ways that we can improve our ear health just the way we take care of the rest of our body. So, yung tamang pangangalaga, tamang lifestyle choices, and appropriate medical consultation. Dahil importante talaga na masigurado natin at ma-identify natin yung mga issues na maliit na bagay pero pwede pong mag-escalate ito na pwede nga tayong mabingi. So, umpisan po natin, no? Tips for healthy ears by the World Health Organization. Ayan. So, ang tanong, should I clean my ears regularly? Dapat ba natin araw-araw nililinis ang ating tenga? No? Alam niyo po ba ng ating tenga, yung tinatawag nating inside part of our ear, ay naglilinis po to, no? Self-cleaning. So, we should only clean the outer part of our ear. So, yung inner part, hindi na natin dapat problemahin. Yung outer part lang, yung nakikita ng ating mata sa labas. Yung butas sa loob, wag na nating masyadong pinakikialaman. No? So ano 'yon? Ano ba yung madalas nating ginagawa? Ano yung pinapasok natin? Yung mga cotton buds, okay? May mga nabibiling parang stick na may ilaw pa. O yung mga nagpapa-ear candling, yung parang kandila na ipapatong. So yan yung mga bagay na huwag po nating ipapasok sa loob ng ating tenga. Dahil kadalasan sinasabi nila kasi may earwax yung tutuli. So kailangan matanggal. Alam niyo po ba na the earwax is a normal secretion of our ear? Alam niyo po ba na importante ito? Dahil ito po ay nagtatrap ng mga dumi, no? Ng mga foreign particles na pwedeng pumasok sa ating tenga. So itong earwax technically is a protection.
And normally, when I say normally, on a regular basis, there is no need to remove earwax. Pero may mga panahon na pwede nyo pong tanggalin. Ito yun pag nagkaroon na talaga ng too much build up. No? Nagkaroon na talaga ng build up at nagsemento siya. No? It became too hard at nagka-cause po ng pananakit. This is the only time that wax removal can be done. At ang gumagawa nito ay yung mga trained health workers or your doctor. So, hindi po tayo, hindi natin yan kakayurin ng stick, ng cotton buds, o ng yung ear candling. Dahil yun nga pong ear candling, hindi niya natatanggal yung earwax. Kung minsan, mas madalas, siya pa yung magpapalala ng earwax dun sa tenga, magpapadami. Yung isang ginagawa, it's the oil, no? Baby oil. Pero kung walang doctor's advice, na hindi nahisilip ni doctor, wag din po tayong magpapatak ng oil. Lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit. Dahil kung butas pa lang iyong eardrum at pinatakan mo ng oil yung tenga mo, ay mas magdodoble ang ating problema. So, may go signal lang po tayo ng paglalagay ng oil sa ating tenga kung walang problema ang ating eardrums. So, yun po, no, yung oil. So, ulitin natin, no, yung cotton buds or what you say, Q-tips should not be inserted inside your ear dahil anong nangyayari? Imbis na matanggal, na itutulak pa ito papaloob yung earwax at mas parang nasisimento lalo. At kung minsan, yung pangbulak ay naiiwan dun sa loob at nagkakaroon na ng infection. So, itong mga cotton buds or Q-tips, ay they're only meant to clean the outside part of our ear. So, hindi po daw po siya ginagamit sa loob. Pero kung minsan, kadalasan, no, lalo na yung mga bata, nangangati yung tenga, may masakit, no? O kaya pinasok ng insekto. So, if you have a lot of itching or pinasok nga po ng insekto yung tenga natin, ay mas maganda po na magpakonsulta na lang sa doktor, no? Sa ENT or even kung bata pediatrician, pwede pong masilip yan at magawan po ng paraan. Kadalasan ito, no, March na. So papasok na yung summer season, mag-swimming, outing. Paano kung may pumasok na tubig sa tenga natin? So, water mostly, technically, lalabas din yan after a while. Naalala ko yung pag nag-swimming, pinasok, medyo pasukan mo lang ng tenga, ibalik mo, kusa siyang lalabas. Pero, pag hindi matanggal, mas maganda ay magpatingin na lang. Kadalasan kasi, pag hindi matanggal, ay pwedeng yung earwax mo, medyo makapal, nag-absorb siya ng tubig, kung kaya hindi mo matanggal-tanggal na sa ear canal yung tubig. So, natrap na yung tubig sa loob. Ito yung mga panahon na mas magandang ipasilip na lang natin sa specialista at siya na lang yung maglilinis. Okay? So, another question is kung masakit ang tenga. Ano nga po ba yung mga kadahilanan kung bakit sumasakit ang tenga ng isang tao? Nasabi na natin yung una kanina, no? Yung unang cause is yung tumigas na tutuli. Ayan. So, pag tumigas na tutuli, pwedeng mas maganda doktor ang magtanggal, no? Dahil tinatawag, may ginagawa kaming ear irrigation. Kung hindi naman sobra, yun, pag nakita ng doktor, dun siya pwedeng mag-advise na mayroong eardrops or oil na pwedeng ipatak na kusang maglilinis sa tenga. The other cause is ear infection. So, pag infected yung ating middle ear, no? Meron tayong outer ear, middle ear, and inner ear, o even the outer ear, pwedeng masakit, no? So, ang pakiramdam, parang nabibingi ka, no? Feeling of fullness, parang may tubig sa loob, no? Ano ang kadalasan na nagko-cause ng infection, no? So, kumisan, meron tayong tinatawag na otitis media or middle ear infection. These are bacterial infection na pwedeng tamaan ang ating
tenga. So, pwede mag-cause ito ng discharge. May mga lumalabas na fluids. Ayan, o ba yung manana. So, ito yung mga panahon na dapat magpakonsulta agad sa ating doktor without delay dahil pwedeng mabingi ka dito, masira ang iyong pandinig. So, what should you do? Pag sumasakit ang tenga, pumunta na agad sa doktor. Huwag mong lalagyan ng kung ano-ano ang iyong tenga. Huwag kang papatak ng anything, even oil, nang without your doctor's advice. Do not use home remedies and do not use yung tinatawag nating ear candling. So, yun yung tamang pangangalaga sa ating tenga. So, paano ba natin dapat lilinisan ng ating tenga, no? So, how do you care for your ears? So, you should clean the outer part of our ear with soft cloth or yung cotton buds nga, no? And better go to the doctor or healthcare worker in case nakaramdam ka ng pananakit or may discharge na lumalabas or medyo nabibingi ka na. And only use medicines prescribed by your doctor. At kung ikaw naman ay mag-swimming o kaya pupunta ka sa lugar na may concert o etong darating na election, medyo maingay, maraming mga malalakas na mga jingle, use earplugs, no? To protect your hearing. Dahil, ayan, pag-usapan natin, no? Ang pag nasobrahan ng malakas na sound, pwede tayong mabingi. Speaking of things that we should not do, again, don't put anything inside your ear like yung mga cotton buds na sabi natin. At kung dadating itong summer, don't swim, no, or wash in dirty water. At kung ikaw ay pasukin ng tubig sa iyong tenga, use earplug. And speaking of earplugs, do not share your earphones or earplugs with others dahil baka mamaya meron silang infection at nakipag-share ka, nahawa ka na. Now, let's talk about loud sounds, no? Lalo na yung mga kabataan, dito mahilig silang makinig ng malalakas na tunog. Our ear, the human ear, can typically hear sounds between 0 to 130 decibels daw. So, 0 to 130 decibels. Actually, may app pong nada-download na ngayon to check yung decibels ng sound na naririnig natin sa paligid. So, ano yung safe daw na decibel? Ang safe po is from 0 to 60. Ayan. Yung 0 is the quietest sound a healthy human ear can hear. Yung pabulong. Yung 60 decibels, yun na yung ordinary spoken conversation. Ayan. 85 pataas, eto na yung may food traffic, food blender. Ayan. So, yan na yun yung mga traffic sa daan. 110 decibels, eto yung sa mga concert. Ayan. And 130 decibels, eto yung mga tunog ng train, airplane, o mga businang malalakas. So, saan nag-uumpisa ang hearing damage? Hearing damage starts when sounds at or above 85 decibels can cause hearing loss if you are exposed to them for a long time. Kunyari yung mga occupational, yung mga sa construction, yung mga nagdidig ng semento, mga construction or sa heavy traffic. Ayan. So kung matagal kang exposed sa matagal na tunog na yon, pwede ka nang magkaroon ng hearing damage. Kung nanood ka naman ng live concert, 110 decibels pataas at matagal-tagal o kaya mahilig kang magpatugtog ng malakas, no? This can cause discomfort and eventually irreversible damage. So, yung mahilig sa banda, medyo ingat-ingat. And hearing damage can happen even if the sound is not painful, no? Yung constant exposure mo lang. So, kailangan mo ng hearing protection. If you work in a noisy environment, wear protection like earplugs or earmuff, and consider the comfort and hygiene of the protectors as well. Tingnan mo, baka naman mamaya madumi na. Okay? So as we end, no, God gave us 5 human senses.
yung paningin, pandinig, touch, taste, and smell. These senses are given to us to allow us to fully experience and appreciate our world that He created, no? To connect with the beauty around us, to perceive with His presence, no? Or to connect with Him through the richness of our senses and essentially enabling us to taste and see that the Lord is good. Ika nga, di ba? Pero paano kung isa sa mga senses ay nagkaroon ng disconnect? Ika nga. So ngayon ang topic natin is pandinig. Ayan, paano kung we are what you call spiritually deaf? Ano po ba yung tinatawag na spiritually deaf? Sa Bible daw, pag sinabing spiritual deafness, ito daw yung state of being inwardly deaf. Bingi tayo sa ating saloobin. Okay? Or having no heart to hear the voice of the Lord. Ayaw nating makinig sa Kanya. At kadalasan nga po ang ugat nito ay ang ating original sin. No? Nung nagkaroon na nga ng disconnect. People who are spiritually deaf may hear the truth, pwede nilang marinig ang katotohanan, pero wala silang kakayahang maintindihan ng lubos. No? Or sometimes, alam nila, naiintindihan, but they have trouble believing. Ayaw nilang maniwala. Some people do this very thing to their spiritual ears. They do everything in their power not to hear the truth. Ayaw nilang pakinggan yung katotohanan kahit alam nilang nandiyan dyan. The truth is so opposite of their self-vision. Yun ang kadahilanan. Dahil sumasalungat sa kagustuhan nila or sa mga gusto nilang mangyari sa buhay nila. So, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. They prefer to live in quote-unquote silence because it is more peaceful to them than the piercing pain of reality. Ika nga, the truth hurts. The reality that their life view or their own personal belief might be wrong and convicting, so ayaw nilang tanggapin yun. So, sa Bible po, it mentions certain verses with regards to spiritual deafness. From the Old Testament, sabi sa Jeremiah 6:10, "Behold, their ears are uncircumcised." Parang may nakabalot. "They cannot listen. Behold, the word of the Lord is to them an object of scorn, and they take no pleasure in it." Sa Tagalog, ito yung ibig sabihin. Si Jeremiah, nung panahon na kausap niyang Panginoon, nagtanong siya. Sabi niya, "Pero Panginoon, sino po ang bibigyan ko ng babala? Sino po kaya ang makikinig sa akin?" Tinakpan po nila ang kanilang mga tainga para hindi sila makarinig. Kinasusuklaman po nilang salita ng Panginoon kaya ayaw nilang makinig. So, yun. No, dahil nga po yung kasalanan, mas masaya sila doon sa kasalanan na ginagawa nila at ayaw nilang tanggapin yung babala na gustong iparating ng Panginoon na merong hindi magandang mangyayari kung patuloy silang magiging magbibingi-bingihan. So, an example of this sa mga kabataan, no? Na although lumaki sa simbahan, nagsisimba, ika nga sumusunod sa mga ilang bagay, pero sa isang bagay na dapat silang sumunod ay hindi nila sinusunod. An example of this is the teaching of the Lord with regards to premarital sex. No? So, ayaw nila makinig, ayaw nilang sumunod, at ayaw nila makipag-usap sa mga nakakatanda, ayaw nilang pakinggan. So, eventually, they suffer the consequences. Ayun. Pero technically, alam naman nila na bawal. Pero mas pinili nilang mag-give in dun sa gusto ng laman kaysa dun sa turo ng Panginoon. Another verse in the Old Testament is Isaiah 6:9, another great prophet. Sabi niya dito, you will be ever hearing, but never understanding. Naririnig mo pero hindi mo naiintindihan. You will be ever seeing, but never perceiving. Nakikita mo pero hindi mo totally naiintindihan yung nakikita mo. So, itong passage na to, the Lord is warning the people of their sinfulness
and the coming judgment, tulad nung si Jeremiah. Pero yung mga tao, they continue to worship an alternate God or the false God, and they are not really hungry for the word of the one true God. So yung tinatawag natin ngayon, uso ngayon, multiverse. Mas gusto pa nila yung ibang universe nila kaysa yung totoong universe ng Panginoon na siya ang Diyos ng mundong ito. Okay? And the Lord wants Isaiah, itong si Prophet Isaiah, to keep preaching, magturo until all the people will hear, but eventually meron kasing judgment na mangyayari na masisira, no, yung kanilang lupang tinitirahan. So, nangyari na ngayon at doon sa New Testament ay inulit pa ito. This time si Jesus na mismo yung nagsabi. Doon sa Matthew chapter 13 verse 14. Sabi din Jesus, you will be ever hearing, sabi ni Jesus, yung mga nagkwento siya tungkol sa kaharian ng Panginoon at kadalasan ay kinikwento niya ang mga bagay tungkol sa kaalaman sa kaharian ng Panginoon through parables o yung mga istorya ng Panginoon na merong mas malalim na kahulugan. Pero hindi naiintindihan ng mga tao yun at ang tawag ni Jesus sa mga yun ay they are spiritually deaf. So to avoid spiritual deafness, no, when it comes to our spiritual health, these are what we should do. Pray that our spiritual ears will be open to hear from God. Paano yun? No, we should be humble. Okay, really have to take time. And if we are open, we should respond to the voice of the Holy Spirit. Okay, pag maririnig naman po yan pero kalaban ng tunog na yon ay ang tunog ng mundo. The world speaks in loud decibels, maingay ang mundo. But our Lord speaks in a gentle, quiet spirit, quiet whisper that is not loud or forceful. Hindi niya pinipilit ang kanyang sarili, but rather in a subtle inner prompting that requires attentiveness to discern. Yun po ay makikita sa 1 Kings 19:12. So kailangan natin ng focus, kailangan talaga natin bigyan ng oras ang ating Panginoon. But if we are so preoccupied with social media, with the things of this world, hindi natin maririnig. So, yun yung pangatlo. Avoid exchanging our spiritual ears for anything. Bigyan natin ng panahon, oras, ang Panginoon. He is our big rock. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve God's will is His good, pleasing, and perfect will. Mas maganda ang alituntunin ng Panginoon. So, sumunod tayo sa Kanya. We talagang dapat counterflow tayo. And have a heart that hears and responds to the Lord. A humble heart, a listening, faithful heart. So, dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na to. Nawa po sa sandaling panahon ay may nibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol po sa ating paksa sa araw na to. Dalangin ko po ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa ating kaisipan. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!